Itinuloy ngayong araw ng Korte Suprema ang oral arguments ukol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa harap ng mga mahistrado, iginiit ni Solicitor General Jose Calida na dapat igalang ng kataas-taasang hukuman ang pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilibing si Marcos sa libingan tulad ng pagkilala nito sa mga naging desisyon ng mga nagdaang Pangulo sa kaparehong issue. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Live. Ria. Hinimok ni Solicitor General Jose Calida ang mga mahistrado na galangin yung pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos tulad ng pagrespeto ng mga ito sa pasya ng mga dating presidente kaugnay sa kapalaran sa labi ni Marcos. Noong panahon daw ni dating Pangulong Corazon Aquino, hinarang nito na makabalik ng Pilipinas si Marcos mula Hawaii. Binaliktad naman ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at pinahintulutan na maibalik sa Pilipinas ang kanyang mga labi pero sasailalim ito sa ilang kondisyon. Payag naman noon si dating Pangulong Joseph Estrada na mailibing sa libingan ng mga bayani si Marcos, ngunit kalaunan ay binawi nito dahil sa protesta ng ilang church leader at mga biktima ng martial law. Hindi naman pinansin noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang isang resolusyon sa Kamara na nagtutulak na ilibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani. Nilinaw ni Calida na ang paglilibing kay Marcos ay hindi nangangahulugang kikilalanin ito bilang isang bayani. Ipinatutupad lamang daw ng Pangulo ang batas na nagpapahintulot na ilibing si Marcos dahil dati raw itong sundalo at presidente. Ito rin umano ang simula sa paghilom sa mga sugat mula sa batas militar na pumipigil anya sa ating bansa na umusad. Pero tanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, mawawalan ba ng saysay ang mga ipinaglalaban o ipinaglaban ng pamahalaan sa mga korte kaugnay ng mga kaso ng pagnanakaw at paglabag sa karapatang pantao ng pamilya Marcos? Ang sagot dito ni Calida ay sa paglilibing kay Marcos, hindi maapektuhan ang pagpapanagot ng gobyerno sa mga kasalanan ng kanyang pamilya. Kathy, pagkatapos ng oral arguments ay inatasan ng korte ang dalawang panig na magsumite ng memoranda sa loob ng 20 araw. Kasunod dito ay pinalawig din ng korte yung status quo ante order hanggang October 18 ay pinatitigil ang lahat ng paghahandang ginagawa para sa Marcos burial bago pa man iakyat ang issue sa korte. Yan ang ating update mula rito sa Korte Suprema. Ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.